Week 4 ng Filipino 7 Matatag. Biag ni Lamang, epiko gaya ni Alim, Labaw Dungon, Ibalon, Kudaman. Ang araling ito ay kinapapalooban ng epikong bayan gaya ng Alim, Ibalon, Biag ni Lamang, Kudaman, at tekstong biswal. Epiko galing sa salitang Griego na epos na ang ibig sabihin ay awit o salita. Ang epiko ay ipinahahayag na pasalita, patula, at paawit. Tumatalakay ito sa pakikipagsapalaran at kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa isang karaniwang tao. Ang haba ng mga epiko ay aabot mula 1,000 hanggang 55,000 na linya, kaya ang pagtatanghal dito ay aabuti ng ilang oras o araw. Narito ang mga halimbawa ng epiko. Bantugan, Prince Bantugan, epiko ng Mindanao. Ibalon, epiko ng Bicol, salaysay ni Pari Jose, epiko ng Ilocano Castano. Biag ni Lamang, Life of Lamang ang isinulat ni Pedro Bucanig, epiko ng Ilocano. Tunghayan natin ang epikong Biag ni Lamang. Sina Don Juan at Namongan ay mag-asawang naninirahan sa Nalbuan. Mayroon silang isang anak na lalaki na nagngangalang Lamang. Bago ipanganak si Lamang, umalis at nagpunta sa bundok si Don Juan upang sugurin ang mga kalabang igorot. Wala pang 9 na buwang nasa sinapupunan, ay ipinanganak na si Lamang. Pagkalabas ni Lamang ay agad na itong nakakapagsalita. Sinabi niya sa kanyang ina na Lamang ang ipangalan sa kanya at siya na rin ang pumili ng magiging ninong niya sa oras na siya ay binyagan. Nagtanong si Lamang sa kanyang ina kung nasaan ang kanyang ama dahil sa mga oras na siya ay ipinanganak, wala sa tabi niya ang kanyang ama. Nang sinabi ni Namongan kung saan naroon si Don Juan, nagpasya si Lamang na puntahan ang kanyang ama, ngunit ayaw itong payagan ng kanyang ina. Nagpumilit itong umalis, kaya wala pa ring nagawa si Namongan. Habang naglalakbay si Lamang sa kabundukan, ay nagpasya itong magpahinga muna hanggang sa ito ay makatulog. Habang siya ay natutulog, napanaginipan ni Lamang na ang kanyang ama ay pinatay ng mga igorot. Sa galit nito ay nagpunta siya sa kabundukan at pinatay ang lahat ng igorot na naroon. Ang batang si Lamang ay 9 na taong gulang pa lamang noon. Sa kanyang pag-uwi sa kanilang lugar sa Nalbuan ay napadaan si Lamang sa ilog ng Amburayan. Doon siya ay pinaliguan ng mga kaibigang babae. Ang mga dumi at dugo sa katawan ni Lamang ay naging tila lason na pumatay sa mga isdang nasa ilog. Pagpunta ni Lamang sa Kalanutian upang makilala si Ines Canoyan. Nang 8 gulang na si Lamang ay nakilala niya si Ines Canoyan. Siya ay umibig dito, nagpa siyang manligaw si Lamang sa magandang si Ines. Dala ang kanyang tandang at paboritong aso ay pinuntahan niya ito. Ngunit lubos siyang nainis nang makitang maraming nakapalibot na manliligaw sa bahay ni Ines, kaya't inutusan niya ang kanyang tandang na tumilaok. Sa pagtilaok ng manok ay agad na nasira ang bahay ni Ines at namatay ang lahat ng manliligaw. Agad namang inutusan ni Lamang na kumahol ang aso at tumahol nga ito. Sa tahol naman ng kanyang aso ay tila himalang bumalik sa dati ang gumuhang bahay ni Ines. Lumabas si Ines at ang kanyang magulang upang harapin si Lamang. Hiningi ni Lamang ang kamay ni Ines upang pakasalan. Hindi naman tumanggi ang mga magulang ni Ines sa isang kondisyon na magbigay kaya. Hindi naman ito naging hadlang kay Lamang. Umuwi si Lamang at nang bumalik ay may dalang bangka na puno ng ginto.
at kalaunan ay ikinasal din sila ni Ines. Lumipas ang maraming taon ay dumating ang pagkakataon upang manghuli si Lamaang ng isdang rarang. Isang obligasyon sa mga lalaking may asawa ang humuli nito. Ngunit may pangitain si Lamaang na mapapatay siya ng isdang berkahan. Ito ay isang isdang kalahi ng mga pating. Sa kabila nito ay di pa rin nagbago ang isip ni Lamaang na hulihin ang isdang rarang. Ngunit nangyari nga ang pangitain. Si Lamaang ay napatay ng berkahan. Lubhang nagtangis si Ines at agad na umupa ng mga maninisid upang makuha ang mga buto ni Lamaang. Agad namang nakuha ang mga buto ni Lamaang. Kasama ni Ines ang tandang at aso ni Lamaang, kanilang dinasalan gabi-gabi ang mga buto ng asawa. Hanggang sa isang araw, si Lamaang ay muling nabuhay. Mula noon ay namuhay sila ng masaya. Ang comics ay isang halimbawa ng tekstong biswal. Isang uri ng tekstong biswal na binubuo ng dialogo, salita, at larawan na siyang nagsasalaysay sa diwa ng kwento. Sa Pilipinas, si Dr. Jose P. Rizal ang kauna-unahang nagsulat ng comics na pinamagatang si Pagong at si Matching. Anyo ng lobo ng usapan. Gumagamit ang comics ng lobo ng usapan, speech balloons, speech bubbles, speech dialogues na siyang naglalahad sa emosyon ng karakter. Mga bahagi ng comics. Pamagat ng kwento, larawang guhit ng mga tauhan sa kwento. Kwadro, naglalaman ng isang tagpo sa kwento o frame. Kahon ng salaysay, pinagsusulatan ng maikling salaysay. Lobo ng usapan, pinagsusulatan ng usapan ng mga tauhan, maiba't ibang anyo ito batay sa inilalarawan ng dibuhista. Mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng comic strip. Tukuyin ang mga pangunahing tauhan. Tukuyin ang tagpuan. Tukuyin ang balangkas ng kwento, epiko. I-focus ang atensyon sa dialogo at daloy ng kwento. Ayusin at pagandahin ang gawa.